Ang napakatinding sagupaan sa gitna ni Rox, ni Garp, ni Roger at ng overwhelming na mga haki nila. At dito din natin mawi-witness ang ultimate defeat ng Evil Rox kung paano siya mapapatay nitong si Garp at ni Roger. At ang madami pang ibang lore tungkol sa kung anong nangyari sa iba pang mga miyembro ng Rox crew, kung paano nabuo ni Whitebeard ang kanyang crew at kung paano magtatapos ang laban sa gitna ng tatlong pinakamalalakas na individuals sa kanilang era. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece Chapter 1165. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Reverbation, with another cover page na isa na namang request granted mula sa mga readers na itong si Lo at si Beppo na nakahiga at natutulog dito kay Zeus bilang ang kanilang unan. At sa pinaka-context ng chapter, nagsimula na ngang ipakita na naman itong si Shiki. At dito na dineklara nitong si Shiki na this is the end of the Rox Pirates. Dito na matatapos ang pagkakabuo ng pinakamalakas na pirate crew sa buong mundo. At dahil din doon, hindi na sila magsasama-samang muli. Dito na sila magsisimulang mag-part ways tulad na lamang ng kung paano umalis itong si Shiki habang iniiwan niya si Ganzui at itong si Captain John after nilang ma-knockout. And since nakita nga natin na sa pinakahuling panel ng last chapter ng previous chapter bagong spoiler na ito, nagkaroon na ng face-off sa gitna ni Garp, ni Roger at nitong si Devil Sebek. Sinabihan na nitong si Garp at ni Roger ang kanilang crew, ang kanilang fleet na umalis na daw sila dahil ipinapangako naman daw ng dalawang ito na babalik sila ng buhay. Sisiguraduhin nila yon. At dito na nga daw guys nagsimula ang napakatinding bakbakan sa gitna ng tatlong ito. Tulad ng inaasahan, nag-join forces ang dalawa nitong si Garp at si Roger para matapatan itong si Sebek. At tulad ng ina-expect natin for sure, makakalamang dito si Sebek guys. Kaya magtatagal daw ang laban. Ayon sa spoiler na ito, napakaraming pages, napakaraming panel ang naubos dahil lamang sa clash ng mga ito. Meaning, less dialogue, more action scenes ang makikita natin sa chapter 1165. Kung nakita nga natin na binasican lang nitong si Devil Sebek ang tatlo nitong si Kaido, ni Linlin at nitong si Whitebeard, dapat i-expect nyo na magiging napaka-intense ng bakbakan nilang tatlo. Dito din guys masasagot ang tanong nyo, anong nangyari kay Kaido at dito kay Linlin? At sumunod nga dito guys sa mga panels ng laban ni Rox at nitong si Garp at Roger, nabanggit na ang dalawa ni Linlin at ni Kaido ay nakikipag-usap sa isa't isa. But this time hindi na sila nag-aaway. Kalmadong sinabi at ipinamuka daw nitong si Charlotte Linlin or nitong si Big Mom kay Kaido na dahil nga sa kinain nito ang devil fruit na dapat ay sa kanyang anak na si Katakuri habang buhay na daw na in-depth o habang buhay na may utang na loob itong si Kaido dito kay Big Mom. Then after that, tulad ng sinabi ng ibang members ng crew tulad ni Shiki, lahat na nga sila nag-part ways. Dito na nga nagtapos ang samahan ng Rox crew. Pagdating naman kay Whitebeard, natagpuan dito ni Whitebeard ang isang tao, isang lalaki na nagngangalan na Pologram. At ayon sa leaks, somehow parang ito daw ang tatay nitong si Marco. Na kung iisipin natin guys, kung babalikan natin ang previous chapters, may natagpuan nga tayo doon na isang individual, isang lalaki na kamukha ni Marco pero hindi nagfi-fit in ang timeline. Dahil alam natin na way back then, bata pa or baka hindi pa nga isinisilang si Marco so hindi siya yon. I guess itong sagot, ito ay ang tatay ni Marco na nakita natin na kamukha niya. Pero nagbalik na naman ang panel dito sa bakbakan ng tatlo ni Garp, ni Roger at nitong si Sebek. At dinagdaga na naman ni Imo kanyang command dito kay Devil Sebek. At yun ay ang wasakin ang lahat ng bagay sa loob ng God Valley. Clarify ko lang guys, hindi inulit ni Imo ang kanyang command dito kay Sebek. Dahil ang previous na command nitong si Imo kay Sebek ay ang patayin niya ang lahat ng individuals na nasa loob pa rin ng God Valley. The difference sa inutos niya ngayon dito kay Sebek is that wasakin niya ang lahat ng nasa loob ng God Valley. Meaning, hindi lang mga may buhay na bagay, maging ang mismong God Valley ay pinapasira na ni Imo kay Sebek. Nagpatuloy ang bakbakan sa gitna ng tatlo, pero dumating sa punto na napaka-UP daw talaga, napaka-different level ng haki nitong si Sebek.
hindi ito magawang matapatan nitong si Garp at ni Roger ng paisa-isa. Meaning kung sila lang 1v1, kung si Garp lang kontra dito kay Sebek, o si Roger kontra dito kay Sebek ng separate na battle, hindi talaga nila ito magawang matalo. Na dahilan kung bakit, nag-joint forces nga sila in another level din guys. Nag-combine sila ng kanilang atake. Pinaghalo nila yon para makatapat at matapatan nun ang level ng haki nitong si Sebek. Dahil dito nagkaroon ng isang napaka-epic na panel daw. Dahil imagine nyo na lang guys, kung ang dalawa nga ito, separately nakakapag-create ng napakalulupit na mga atake. Napaka-epic na mga panels. What more pa kaya kung paghaluin ito ni Garp at ni Roger ang kanilang atake kontra sa overwhelming na haki din itong si Sebek. Antayin nyo na lang guys ang full chapter para sa panel na yon. Ayon dito sa spoilers na ito, ang atake daw na na-create ni Garp ay nagre-resemble ng elephant gatling gun ni Luffy. Meaning kung nakita nyo na yun before, magagawa din yung ma-pull off nitong si Garp sa laban niya kontra dito kay Sebek. Napaka-epic guys. Habang itong si Roger naman ay chinanel, inipon niya talaga at finocus niya ang lahat ng kanyang haki papunta sa kanyang sword para ma-launch ang pinakamalakas din niyang attack. At sa pamamagitan nito, sa combination ng atake ng dalawa ni Garp at ni Roger, dito na nila finally napatay itong si Sebek. And after nilang mapatay ito, unti-unting nag-seep out, unti-unting lumabas ang evil and dark energy mula sa katawan nitong si Sebek. Which means, kahit papano, mayroon talagang paraan para talunin maging ang mga immortal na devil na nakikreate nitong si Imu. At isa doon ang paggamit ng pinakamalakas na level ng haki. At kung dito pa lamang sa spoiler na ito guys, na-excite at na-hype na kayo, just imagine kung gaano ito kalupit pag na-release na natin ng full chapter. Especially since nabanggit nga sa spoilers na ito na napakaraming panels, napakaraming pages daw ang inilaan sa laban na to. Inilaan para sa action scenes, para sa napakatinding bakbakan at hindi para sa mga dialogues. Meaning, makikita talaga natin kung gaano kalupit ang laban na ito. Also, since nabanggit dito na may napakalupit na panel, for sure, in a different level talaga ang final haki clash ng tatlong ito. Kaya binigyang stress talaga yon dito sa spoilers. However, this is where the chapter spoiler ends. At tulad ng dati, abangan nyo na lamang ang ating full chapter review para sa mas malinaw at para makita nyo ang bawat panels tungkol sa chapter na ito. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng video yon. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.